Madaling araw pa lang gising na ang bahay. Nagsisimula ang katahimikan sa kaluskos ng tsinelas ko sa sahig na malamig, sa huni ng takure na paos, sa pagbilang ko ng paghinga bago ko harapin ang araw. 5:30. Sabi ng orasan sa kusina, yung luma, yung may maliliit na bitak sa salamin na minana ko pa kay mama. Pumapaitim ang kape, kumukulot ang singaw sa ilalim ng ilaw na tila laging maputla, at sa may bintana nanlalabo ang salamin sa hamog. Dito nagsisimula ang lahat. Tahimik, mahaba, mabait ang liwanag. Para bang sinusuyo niya ako na huwag ko munang isipin ang bigat na sasambulat pagbungad ng araw. Si Edgar, ang asawa ko, nakaupo sa mesa, nakasuot na ng long sleeves. Kahit nag-aalangan pa ang araw sumikat, sinasandalan niya ang tasa ng kape na parang trabaho rin iyon na dapat tapusin. Maaga ang meeting, sabi niya. Halos lamig ang boses. Tumango ako, ninamnam ang pait sa dila habang inihain ang pandesal at mantikilya. Sabit ang titig ko sa gitna ng mesa, sa pagitan naming dalawa, doon sa puwang na hindi natutunaw kahit mainit ang kape. Iyon ang puwang na matagal ko nang inaalagaan, na para bang paso ng halaman, dinidiligan, inaayos, pinipihit sa araw, pero wala pa ring tumutubo. May uuwian ka bang gabi? Tanong ko, parang malambot na tali na hinahagis ko sa kanya, umaasang may hahawak. Tingnan ko, sagot niya, sabay tingin sa relo. Ganoon lagi, mga salitang pasubali, mga palusot na hindi galit, pero hindi rin ako. Kapag lumalabas siya ng pinto, sumasara rin ang bintana ng loob ko. Yung bintanang nakakakita sa kanya na minsan din ay maamo, maaliwalas, masarap kausap. Noon yon, sabi ng alaala, bago dumami ang overtime, bago dumami ang deadlines, bago tumalikod ang mga gabi at iwan akong nagtiyatiyaga sa liwanag ng telebisyon na nakapatay. Nagpaalam siya, mabilis, at ako namang parang kandilang na natiling tuwid matapos mahanginan. Iniwan ko sa lababo ang mga tasa, pinakinggan ang tunog ng tubig na tumatama sa mga plato, at saka ko inayos ang kortina para pasukin ng araw ang sala. Sa eskinita, sumisipol ang hangin, may amoy antok pa ang mga kalye, may isang tricycle na dahan-dahang dumaan, parang nag-aalangan kung gising na ba ang mundo o nakapikit pa. Pagkatapos ng paglilinis, naglagay ako ng sombrero at bitbit ang eco-bag na may listahan ng bibilhin. Biyernes ngayon at sa palengke, masariwa ang isda. Nilakbay ko ang daang pamilyar, ang bakanting lote na may lumalagong talahiban. Ang tindahan ni Aling Mila na laging may umagang tsismis. Ang kanto kung saan tumitigil ang jeep. Sumakay ako, sumiksik sa espasyo sa tabi ng bintana. Naidlip ang mata ko sa pag-alog ng sasakyan, sa humahabol na hangin, sa naglalakad na anino ng mga puno sa bangketa. Sa palengke, kumukulo ang buhay. Sigaw ng presyo, kalansing ng barya, lagitik ng kutsilyo sa buto ng bangus. Pumili ako ng malinis na tilapia, ilang pirasong kamatis, sibuyas, at mansanas para sa panghimagas. Nagustuhan ko ang bigat ng bag, ang pagkapuno nito, parang sagot sa kung anong kawalan sa dibdib. Papauwi, muli akong sumakay ng jeep. Sumayad ang araw sa braso ko, magaan pero marunong dumampi. Malapit na sa kanto namin nang maramdamang gumaan bigla ang bag ko. May tumulong. Ang bigat siguro nito, sabi ng boses na may tawa, hindi pabigat. Paglingon ko, naroon siya, si Anton. Ang kapitbahay na bago lang lumipat sa tapat noong isang taon. Ilang beses ko na siyang nakikita sa umaga, nagdidilig. Minsan sa hapon, nagpapakawala ng kaluskos ng gitara. May kangiti siyang parang kaswal na araw. Hindi masakit sa mata, hindi rin sobra. Tamang liwanag. Marites, sabi ko, naamoy ang sabon sa kaniyang damit. Kaya ko naman, pero di ba mas masarap kung may kasama? Hinawakan niya ang eco bag sa ilalim, parang sinasalubong ang timbang at hindi kinukuha ang buo. Hanggang gate lang.
Umiling ako, ngunit ngumiti rin. Sige na nga, magaan ang mga hakbang pabalik. Kinuha ko ang susi sa bulsa habang nakikita ko ang gate naming mababa, ang kalawang sa gilid na matagal na naming pinangangakuan ng pintura. Binuksan ko iyon at si Anto naman ay maingat na ibinaba ang bag sa mesa sa may terasa. Salamat, sabi ko. Pasensya ka na. Walang pasensya. Magandang umaga lang. Tumingala siya sa bubong namin. May konting sira ang alulod niyo sa likod. Kapag malakas ang ulan, umaapaw dito sa harap. Narinig ko kagabi. Ah, oo, sabi ko, na para bang nahuli sa sariling bahay. Pinag-iipunan pa namin. Saka palaging wala si Edgar, ang asawa ko. Mahaba ang oras sa opisina. Tumango siya, hindi nanunulat, hindi rin nagsisiyasat. Kung gusto mo, may panahon ako mamayang hapon. Hindi ko na kailangan ng bayad, may ladder ako sa bahay. Hindi pwede, sagot ko agad maliksi. Nakakahiya. Hindi nakakahiya ang kapitbahay, sagot niya at nagpaalam na may kaway. Mamaya kung gusto mo. Naiwan ang salita sa hangin, parang maliliit na alikabok na umiikot, natatanglawan ng umagang araw, dahan-dahang humuhupa. Napasandal ako sa poste ng balkonahe, ninamnam kung anong kakatwang gaan sa dibdib. Siguro dahil may nagsabing kung gusto mo at hindi kailangan. Siguro dahil may kusang dumating na tulong nang hindi ako nanghihingi. Sa tanghali, sumayaw ang init sa bubong. Naghain ako ng tinolang manok para sa sarili ko at inilagay ang kalahati sa lalagyan. Baka sakaling magutom si Edgar kapag maaga siyang umuwi. Isang pangarap na madalas kong iluto pero bihira kong nakikita. Pinakinggan ko ang radyo sa kusina. May lumang kundiman na tumutugtog, may boses babae na kumakanta tungkol sa pangako. Natatawa ang loob ko, kaya pinatay ko. Pagsapit ng hapon, dumulas ang anino ng sampalok sa kalye. Sa labas, narinig ko ang pagkalabit ng metal sa metal. Humawak ako sa pinto. Tumingin sa bakod. Nandoon si Anton, nakasandal ang hagdan sa gilid ng bahay namin. Nakatupi ang manggas, tumutulo ang pawis sa sentido. Sabi ko sa'yo, madali lang. Sigaw niya mula sa taas. Parang magaan lang ang layo ng langit at lupa. Mag-ingat ka. Tinig ko na may halong pagtataka kung paanong bigla-bigla. May taong umaalalay sa alulod na iniwan naming mahirap hawakan. Humupa ang araw. Naging ginto ang liwanag. Bumaba si Anton, tumingin sa akin na parang ang araw ay isang liham na sinulat lamang para sa sandaling ito. Okay na. Hindi na aapaw. Kapag umulan mamaya makikita mo. Salamat, sabi ko. Magkano? Umiling siya muli. Kapitbahay lang. Kung gusto mo, pahiram ka na lang ng tasa ng asukal minsan. O kape, o kwento. May tinola ako, sabi ko, na para bang nagmamadaling maghanap ng kapalit ng utang na loob. Kung hindi pa kayo kumakain. Nakakahiya, hindi nakakahiya ang kapitbahay. Sagot ko ginaya ko ang himig niya kanina. Nagkatahi ang mga salita namin at sabay kaming natawa. Sige, sandali. Dinala ko ang mangkok sa terrace niya. Ang bahay ni Anton ay simple rin. Halos kapareho ang layout ng amin. Ngunit may ilang bagay na nakatawag pansin. Ang mga paso ng gumamela sa gilid ng bintana. Ang maliit na bakal na istante na may mga librong pawang may guhit ng lapis sa gilid. At ang gitara na nakasandal sa dingding parang nililipasan ng kurot ng mga daliri. Nakakatuwa atong mga halaman mo, sabi ko. Ang buhay tingnan, madaling alagaan yan. Sagot niya sabay lagok ng sabaw, pero dapat araw-araw mong kinakausap para maramdaman nilang hindi sila nag-iisa. Napatingin ako sa kanya pero kumurba lang ang ngangiti niya, hindi ito humingi ng paliwanag. Tumingin ako sa pinggan, sa manok, sa sumisingaw na mainit na sabaw na parang nakadikit sa balat ko ang init nito. Masarap ba? Tanong ko. Masarap, sagot niya. May lasa ng pagod pero may lambing.
Nagkatinginan kami sandali, parang may napunit na manipis na telang nakatakip sa araw at bahagyang naliwanagan ang loob ko. Sabay kaming tumawa muli at nagpalit kami ng kwento. Walang malalim, wala ring layon. Parang dalawa lang kaming nakaupo sa gilid ng ilog na pinapanood ang agos. May nabanggit siyang wala siyang asawa na dati raw nagtrabaho sa konstruksyon sa Maynila na napagod sa ingay at naghanap ng tahimik na kanto. Nasabi ko rin, hindi ko maipaliwanag kung paanong lumabas na minsan ang tahimik ay parang malalim na balon. May tubig, oo, pero ang lamig at dilim ay kayang bumuo ng sarili nilang echo. Nang kumagat ang dilim, saka dumating ang ulan, marahang kuliling sa bubong na parang nagbubulong. Napansin ko ang alulod, hindi na ito bumubuhos sa harap namin. Kumindat si Anton, parang batang may ipinakitang bagong laruan. Sabi ko sa'yo eh, salamat, sabi ko muli. Uuwi na ako, baka dumating si Edgar. Mag-ingat, sabi niya, walang kahalong alinlangan. Inihatid niya ako hanggang gate, inayos ang pagkakasara. Magaan ang hakbang ko pabalik ng sala, na para bang sinasalubong ako ng bagong amoy ng bahay. Amoy ng ulan, amoy ng sabaw, amoy ng sandaling hindi ako mag-isa. Sumunod na mga araw, nag-ing ritual ang liwanag. Sa umaga, bago lumabas si Edgar, nagdidilig na si Anton sa mga halaman. Minsan sabay kaming napapalingon magpapalitan ng magandang umaga at iyon lang. Ngunit kakaibang haba ang nadadala ng dalawang salitang iyon kapag buong araw kang kinakausap ng tahimik na dingding. Minsan din, papunta ako sa tindahan para bumili ng asin o suka. Sasabay siya ng ilang hakbang, magsasalubong ang anino namin sa semento. Hindi ko alam kung sinasadya namin. Hindi ko rin alam kung kailangan naming alamin. Isang hapon, bumigat ang ulap, ngunit hindi umulan. Nakaupo ako sa bangko sa teras, nagtatanggal ng sinulid sa basahan. Nang marinig ko ang gitara mula sa bahay ni Anton. Hindi malungkot ang tugtugin, pero may lungkot ang pagitan ng mga nota. Tumawid ang hangin, dinala nito ang musika sa pakpak at paunti-unting ipinaabot sa akin. Tumayo ako, sumilip sa bakod. Nakaupo siya sa hagdan ng pinto, nakapikit. Nang tumigil ang tugtugin, tumingin siya sa direksyon ko. Nahuli niya akong nakatingin at kapwa kami natawa. Pasensya, sabi ko. Nakapamaypay ang kamay sa dibdib. Narinig ko kasi ang ganda. Kapag ganitong hapon, sabi niya, parang gusto kong bumili ng alaala sa kanto. Natahimik kami sandali sa linyang iyon na para bang nagulat pati ang hangin. Ibig kong sabihin, dagdag niya, masarap magnilay. Ganyan din ako, sagot ko. Pero ang dumarating sa akin, hindi alaala, kundi listahan ng kailangan gawin. Baka kailangan mo ng pahinga, sabi niya. Minsan, sapat na ang 10 hakbang palabas ng pinto. Tumingin siya sa daan. Tara, bili tayo ng banana Q, taya ko. Namili ako ng sandali. Iniwan ko ang basahan sa mesa, kinuha ang pitaka, kahit sabi niyang taya niya, ginawan ang sarili ng palusot. Hapon naman, at bibili lang ng minatamis. Nagtama ang mga balikat namin nang sabay kaming humakbang sa eskinita. Malambot ang araw, natatakpan ng maninipis na ulap. Sa kanto, kumikintab ang mantika sa kawali. Bumili kami ng tig-isa. Naglakad kami pabalik, dahan-dahan, para hindi kumapit sa ngipin ang asukal. Anong paborito mong kulay? Bigla kong tanong, walang dahilan. Bughaw na malapit sa abo, sagot niya, yung kulay ng dagat sa araw na hindi malinaw ang langit. Bakit? Dahil hindi siya nagsisinungaling, sagot niya. Hindi niya pinipilit maging masaya kung hindi naman. Narinig ko sa loob ko ang isang bagay na matagal nang nanahimik, parang kahong may laman na hindi ko mabuksan. Sa mga ganitong usapan, natutuklasan ko ang liwanag na hindi nagsisigaw.
Hindi ito gaya ng mga pelikula o nobela. Walang labis-labis na tugtugin sa likod. Wala ring mabibigat na pangako. Mayroon lang mabagal na paglapit. May pag-aalinlangan na may kasama ring kagustuhan. Dumating ang gabi na may dalang pagkakagising. Nawala ng kuryente. Kumupo ang dilim sa bahay, naging tanglaw ang maliit na flashlight na nakabitin sa pako sa kusina. Tumawag si Edgar, maikli. Late ako, wag mo na akong hintayin. Ingat, sagot ko. Pinipigilan ng boses na maging tanong. Binitawan ko ang telepono at sa katahimikan narinig ko ang katok sa gate. Si Anton iyon, may dalang 2 kandila at isang maliit na lamparang baterya. May extra ako, sabi niya. Baka gusto mong hiramin. Salamat, sabi ko, hinawakan ng isa. Lumapit ang liwanag sa mukha namin, gumuhit ang anino ng ilong niya sa pisngi, at nakita ko ang pait at lambing na magkapatid sa kaniyang mga mata. Pasok ka muna, sabi ng bibig ko bago ako nag-isip. Magkakape ka, may baon pa akong suman. Sandaling nag-alinlangan ang loob ko, pero sinagot ako ng sarili kong hakbang. Pinaupo ko siya sa mesa, binuksan ang mga kandila at ang liwanag ay tumayong marahang 4:00 sa hapon kahit 9:00 na ng gabi. Nagkape kami. Suman. Nagkwentong para bang hinahagod ng dilim ang hiya. Bakit ka lumipat dito? Tanong ko, mapakla ang usisa. Nahanapan ako ng kapayapaan, sabi niya. At may isang bagay na iniwan ko sa Maynila na hindi ko na magawang buhatin pabalik. Pag-ibig? Tanong ko, muntik ko nang bawiin. Tumawa siya, walang yabang. Siguro, sagot niya. O sarili ko mismo, hindi ako sigurado. Tumingin siya sa paligid, sa mga dingding, sa kalderong kumikintab sa liwanag. Sa tahimik na baryo, mas madali kong marinig kung may tinitibok pa ba. Meron, sabi ko at hindi ko alam kung bakit ganoon kabilis. Meron pa. Hindi ko tiningnan kung para kanino ang sinabi kong iyon. Para B. Sa kanya, para sa akin, para sa alulod na maayos na, para sa kandila. Nang bumalik ang kuryente, nagkurap ang ilaw na parang naggising mula sa panaginip. Nagpaalam si Anton at naiwan sa mesa ang isang anino ng usapan namin, amoy kape, amoy asukal. Hinawakan ko ang baso at nagtagal ang kamay ko doon na para bang hindi ko pa kayang salubungin ang malamig na kisap ng neon. Sumunod na umaga, dinaanan ko ang tindahan para sa toyo. Papalayo na ako nang may pumaswit na pusa sa paanan ko. Kulay abo, payat may sugat sa tenga. Dumapa ito sa harap ng garahe ni Anton, tila may gusto itong ituro. Sumunod ako at sa gilid ng pinto may nakasabit na tela, ang paborito kong medyas na may maliliit na bulaklak na matagal ko nang hinahanap, tuyong-tuyo na parang bagong laba. Bago pa ako makapagtanong, sumilip si Anton sa pinto, hawak ang supot ng basura. Sayo yata to, sabi niya, iniladlad ang medyas sa hangin. Nadampot ng pusa mo nitong isang gabi, nakita ko sa bakod. Hindi akin ang pusang yan, sabi ko, ngunit natawa rin. Salamat. Hindi man sa iyo ang pusa. May gusto siyang ibalik, sabi niya, at parang biro lang iyon, pero may kung anong lambing sa dulo ng salita. Kinuha ko ang medyas at ramdam ko ang maliit na kapirasong hiya sa palad. Nabahala akong baka may kung ano pang nalaglag sa pagitan ng mga pagdalaw, ng mga pag-uusap, ng mga paghawak sa gate. Baka ang hiya ay nagsisimula ng maging ugat at balang araw may usbong na hindi ko na mapuputol. Sa gabi, nag-text si Edgar. Out of town meeting bukas, Biyernes hanggang Linggo. Maikli. Walang mukha ang mga salita. Nakatingin ako sa screen at parang nakatingin din ang gabi sa akin, naghihintay ng magaganap. Nakatulog akong gising ang isip at sa pagitan ng gising at tulog, naroon ang tinig ni Anton na nagtutugma ng mga nota sa gitara at ang posporo ng kandilang muling sisindihan kapag namatay ang liwanag.
Kinabukasan, nagising ako ng mas maaga sa karaniwan. Dinama ko ang antok sa bintana, ang bughaw ng langit na parang nakalimot malungkot. Lumakad ako papunta sa lamesa. Kinuha ang listahan ng bibilhin, gatas, itlog, asukal, at ginuhitan ko iyon ng maliit na bituin. Ewan kong bakit. Lumabas ako ng bahay at dumaan sa bakod ni Anton. Wala siya sa teres. May nakasabit na tuwalya sa pisik at sa gilid ng pinto, isang pares ng tsinelas. Bumilis ang hakbang ko para hindi magmukhang naghihintay ako nang hindi ko ipinaalam sa sarili. Pagsapit ng hapon, nag-iba ang tunog ng hangin. Parang may nag-ayos ng himig nito. Dumating ang isang sasakyan sa tapat ng bahay ni Anton. Isang puting multicab na may mga kahon sa likuran. May kasama siyang 2 tao. May dala silang mga lumang libro at frame. Naalala kong nabanggit niyang may kukunin pa siya sa dati niyang inuupahan. Lumabas ako, kunwari magwawalis, at sa bawat pagusli ng daspan, napapadaan ang mata ko sa galaw niya. Nagtama ang mga tingin namin. Kumaway siya at yumuko ako, kunwari may dumapong alikabok sa pilik. May dala akong salamin, sabi niya, lumapit sa bakod. Nabasag ang isa sa biyahe. Baka pwedeng patungan dito sa inyo habang tinitingnan ko kung kaya pang ayusin. Pwede, sagot ko. Doon sa may sala sa tabi ng paso. Tinulungan ko siya. Pumasok siya sa sala. Unang beses iyon, maingat ang mga hakbang parang bisita sa museo. Inilapag niya ang frame. May ilang librong nakapatong sa isa pang kahon. Tumingin ako sa pabalat, pawang tula, pawang kwento. Kinuha ko ang isa, tinapik-tapik ang alikabok. Nagbabasa ka pala ng maraming Tagalog, sabi ko, na parang kababalaghan iyon. Kapag Tagalog, sagot niya, mas konti ang distansya ng salita sa dibdib. Napangiti ako, at sa ngiting iyon, marahil may kung anong nahulog sa loob ko na hindi ko agad napansin. Nang muling umulan kinagabihan, mas malakas na kaysa dati, bumuhos ang tubig sa kalye na parang gustong hugasan ang lahat ng alaala. Tinext ako ni Edgar. Delayed pa uwi, huwag mo na akong antayin. Humigpit ang yakap ng dilim. Nakaupo ako sa sopa, hawak ang librong na hiram ko kay Anton. Mga tula ni Rilke na isinalin sa Tagalog. Bawat taludtod, may kislap na parang patak ng ulan sa bintana. Hindi ko alam kung ilang oras na ang lumipas nang may marinig akong katok. Hindi malakas, ngunit hindi rin patago. Ako iyon na tumayo. Ako rin ang nagbukas ng pinto. Si Anton, basang-basa ang balikat. Pasensya na, sabi niya, humahabol ang hininga. Nadampot ko to sa labas. Baka sayo. Inilahad niya ang maliit na kwaderno, ang aking lumang notebook na paglalagyan ko ng mga resipi at listahan. Siguro nalaglag mo kahapon. Salamat, sabi ko at inilapag iyon sa mesa. Nakasabit pa rin sa hangin ang tubig. Tuyok ka muna, sabi ng bibig ko, sabay abot ng tuwalya. Sandali. Naiwan akong nakatingin sa kanya na tinatakpan ang buhok, nagkikibit ng balikat para hindi tumulo ang tubig sa sahig. Tumayo siya sa tabi ng aparador, tinitingnan ang mga larawang nakadikit sa dingding. Kasal namin ni Edgar, punit ang gilid. Birthday ni Mama, ang hapagpuno ng pansit at lumpia. Pasko, nakatirik ang parol. Puro kami, puro buhay na marunong magkunwaring buo kahit may bitak. Maganda ang litrato niyo, sabi niya, mahinang-mahina. Ang mangiti mo. Matagal na iyon, sagot ko. Minsan, naiwan sa automatikong mode ang mukha. Humakbang siya palapit sa bintana. Nasa labas ang kalye, kumikidlat sa malayo. Sa gitna ng puting pagkislap, parang saglit na naging araw ang gabi. Minsan, sabi niya, kailangan lang buksan ang ilaw mula sa loob. Nagtagal ang sandali, naramdaman ko ang sarili kong huminga. Hindi ko alam kung ilang saglit ang lumipas bago ako nagsalita, kung nagsalita man ako.
Basta na lang dumulas mula sa bibig ko ang kwentong hindi ko sinasadyang itago, kung paanong pag-uwi ni Edgar ay trabaho pa rin ang dala niya, kung paano dahan-dahang naging salamin ang kama kung saan nakikita ko ang sarili kong nag-iisa, kung paanong hindi naman ako humihingi ng labis at hindi ko rin alam kung ano ba ang labis. Tahimik siyang nakinig. Ang tanging tunog sa pagitan namin ay ang ulan at ang tiktak ng orasan. Pasensya ka na, sabi ko sa huli, tinatawanan ng luha na hindi pa man tumutulo. Ang bigat yata ng inuuwi kong kwento. Hindi mabigat, sabi niya, totoo. At may kung anong mabagal na pag-init sa paligid, parang apoy na hindi nananakop, nadarama lang, hindi kami gumalaw. At sa gitna ng ulan, may kumatok muli. Hindi sa pinto, kundi sa loob ng dibdib ko. Ang pagnanais na sumandal, ang pagnanais na maramdaman, ang pagnanais na kahit sandali huminto ang agos ng pagiging ayos lang. Umuwi si Anton sa sarili niyang bahay nang gabing iyon nadala ang walang sinabi, ngunit malinaw kong naramdaman. Napatigil ako sa may pinto nang maisip kong naiwan niya ang payong sa gilid ng sofa. Kinuha ko ito at imbes na itabi, dinala ko pabalik. Isang rason na hindi ko ba't alam kung tama. Binuksan ko ang gate, tinuwid ang ulan na kumakagat sa balat at malamig na parang sinasaway. Lumakad ako hanggang sa pinto niya, kumatok ng 2 beses. Bumukas iyon at sa liwanag ng loob, tila mas maliwanag pa ang labas. Iniiwan mo, sabi ko, inabot ang payong. Salamat, sagot niya. Tumabi para bigyan ako ng puwang kung sakaling gusto kong pumasok. Ay, hindi ako gumalaw agad. Nakita ko mula sa pasilyo ang mga kahon na hindi pa nabubuksan, ang tabla ng istante na nakasandal sa dingding, ang mesa na may nakabukas na lumang frame na parang nag-aabang ng litrato. Pwede ba? Tanong ko, tumutukoy sa mesa. Tumango siya. Pumasok ako, maingat. Dumampi ang amoy ng kahoy at ulan, ang amoy ng luma at bago na sabay nakatira sa isang silid. Nilapitan ko ang frame. Nakasalampak roon ang litrato. Hindi pa nakasabit, hindi pa naisara ang likod. Hinawakan ko, nilapit sa ilaw. May 2 lalaking magkatabi, nakahakbang pasulong, bata, nakaputing uniforme na parang sa college intrams. Nakangiti ang isa, nakangiting kilala ko, si Edgar. Napahigpit ang hawak ko sa frame. Kumislot ang oras, hinawi ng kidlat ang dilim sa labas at sa loob may humilig na anino sa pagitan naming dalawa. Tumingin ako kay Anton. Hindi siya tumingin sa akin agad. Tinitigan niya muna ang litrato sa kadahan-dahang ibinaling ang mata sa akin. Matagal na iyon, sabi niya, mahinahon. Minsan, kailangan ng tao ng mas tahimik na kapitbahay. Minsan, mas tahimik na paalala. Hindi ko alam kung alin ang mas malakas. Ang tromba ng ulan sa bubong o ang dagundong ng puso kong biglang naghanap ng sagot. Bakit walang nasabi? Si Edgar. Bakit may larawan sila? Bakit ako? Bakit ngayon? Nanatili akong nakatayo. Hawak ang litrato ng 2 nangiting mukhang hindi pa kilala ang hinaharap at doon ko napagtanto. Ang lihim na nag-uumpisa sa loob ng bahay ay matagal na palang umiikot sa labas, umiikot sa pagitan ng mga bakod at bubong, umiikot sa mga taong hindi nagsasalita, ngunit nagkakakilala. At ako, marahil, ang huling nakakaalam. Ang umagay down kay Niyuno, agsimula sa kakaibang bigat. Hindi ito bigat ng katawan o ng pagod, kundi bigat na parang humahabol sa bawat hinga ko. Nakahiga ako, nakatingala sa kisame, at sa bawat kisap ng mata ko'y muling lumilitaw ang larawan. Si Edgar at si Anton magkatabi sa litrato. Nakangiti na para bang magkaagapay silang matagal na. Ano ba ang ibig sabihin noon? Ano ang hindi ko alam? Bumangon ako, bumigat ang mga paa na parang may nakatali. Binuksan ko ang kurtina. Ang liwanag ng araw ay parang pilit,
hindi masaya. Sa tapat nakikita ko ang teres ni Anton. Sarado ang pinto, nakasampay ang tuwalya. Para bang tahimik din ang kabilang bahay, pero sa loob ko'y kumakabog ang mga tanong na hindi ko kayang pigilan. Pumunta ako sa kusina, kumapit sa tasa ng kape. Mainit iyon, pero hindi kayang tunawin ang lamig na gumagapang sa dibdib ko. Dumapo ang alaala ng kagabi, ang payong, ang litrato, ang tingin ni Anton. May sinabi ba siyang mali? Wala. Ngunit may iniwang puwang ang mga salita niya, isang puwang na masyadong malaki para hindi ko pansinin. Paglabas ko ng bahay para magtapon ng basura, nandoon siya. Si Anton, nakaupo sa hagdan, may hawak na libro. Nakataas ang tingin niya nang mapansin ako. Ngumiti siya, pero hindi ganoong gaan kagaya ng mga nakaraan. May bigat din sa ngiti niyang iyon, may lihim na hindi ko pa nababasa. Magandang umaga, bati niya. Magandang umaga, sagot ko, mahina. Dumaan ako, inihagis ang basura sa drum. Bumalik ako at huminto, sandali sa harap niya. Yung litrato, kagabi, paano mo nakuha iyon? Napatingin siya sa librong hawak niya, parang dun siya kukuha ng sagot. Kasama yon sa mga naiwan sa isang kahon. Matagal na naming pagkakaibigan ni Edgar noong kolehiyo pa. Hindi ko akalaing magkakabahay kami ng ganito kalapit. Bakit hindi mo sinabi? Tanong ko. May diin? Pero ayaw kong magmukhang nanunumbat. Hindi ko alam kung paano, sagot niya. At hindi ko rin alam kung kailangan. Pero ngayong nakita mo na, natigil siya, huminga ng malalim. Siguro mas madaling tanggapin kaysa ipaliwanag. Tumango ako, bagaman hindi ko lubos na naintindihan. Alam ba ni Edgar na nandito ka? Hindi pa. Sagot niya, diretsong tingin. At hindi ko rin alam kung kailan ko sasabihin. Nagtagal ang katahimikan. Dumaan ang hangin, tumama sa mga dahon ng gumamila, at sa ingay na iyon lang kami parehong nakahanap ng saglit na ginhawa. Umalis ako, dinala ang tasa ng kape sa teres ko at doon ako naupo habang pinagmamasdan ang langit na unti-unting nagiging mas maliwanag. Pagsapit ng tanghali, dumating ang text ni Edgar. May dagdag na meeting. Linggo na ako makakauwi. Ingat ka. Wala nang kasunod, walang tanong kung kumain ba ako, kung maayos ba ako. Basta na lang ganoon. Naramdaman kong muling lumalim ang balon sa loob ko. Nagpasya akong magluto ng sinigang. Siguro dahil sa asim nito, na kayang magpababa ng bigat sa loob, o siguro dahil iyon ang laging gusto ko tuwing malungkot. Habang hinihiwa ko ang kamatis at labanos, naramdaman ko ang presensya sa gate. Si Anton nakatayo, hawak ang maliit na paso ng basil. Para sa kusina mo, sabi niya, iniabot ang paso. Para may amoy bagoong ka na hindi lang sa palengke. Napangiti ako, kahit paano. Salamat, tamang-tama, may sinigang ako. Pwede ba? Tanong niya, may pag-aalinlangan. Imbes na sumagot, inanyayahan ko siya sa loob. Habang kumakain kami, napansin ko kung paano siya dahan-dahang huminga, kung paano niya sinasabayan ng tingin ang bawat galaw ko. Hindi ito bastos, hindi rin pilit. Para bang pinagmamasdan niya ang isang bagay na mahalaga at ayaw niyang mawala iyon sa mata niya. Masarap, sabi niya pagkatapos ng ilang subo. Kahit anong luto mo, may lambing. Siguro kasi laging para sa ibang tao, sagot ko. Bihira para sa sarili. Tumingin siya sa akin, seryoso. Dapat may natitira ka rin para sa sarili mo. Hindi pwedeng lahat binibigay. Hindi ako agad nakasagot. Sa pagitan ng usapan namin, may sumingit na katahimikan na hindi nakakasakal. Katahimikan na tila ba sinasabi, naiintindihan kita. Hapon. Habang nagwawalis ako sa bakuran, lumapit si Aling Mila, ang matandang kapitbahay na laging may dalang tsismis. Uy, Marites, sabi niya, pasimpleng tingin sa kabila. Mabait pala yung bagong kapitbahay mo.
Kanina nakita ko, tinulungan ang anak ni Nena mag-ayos ng bisikleta. Ngumiti ako, mahina. Oo, mabait siya. Teka, dagdag ni Aling Mila, bahagyang nagdikit ang kilay. Parang madalas ko ring makita kayong magkausap. Buti ka pa, may kausap ka. Ako, puro pusa lang. Tumawa siya, pero sa likod ng taway, may pakiramdam akong may iniimbak siyang obserbasyon. Normal lang naman yon, kapitbahay. Sagot ko, sabay balik sa pagwawalis. Tumango siya, pero ramdam kong may iniwan siyang tanong sa hangin. Pagsapit ng gabi, dumapo ang ulan. Hindi ganoong kalakas, ngunit sapat para magdala ng lamig sa loob ng bahay. Nakatitig ako sa mga patak sa bintana nang marinig kong tinutugtog muli ni Anton ang gitara. Iba ngayon ang tugtugin. Mas malumanay, mas parang bulong kaysa awit. Lumapit ako sa bintana, pinakiramdaman ang bawat nota. Sa bawat hila ng kwerdas, naramdaman kong may tinatamaan sa loob ko na matagal nang tahimik. Para bang may tinig na nagsasabing, may karapatan ka ring maramdaman, Marites. Nagpadala ako ng mensahe. Magandang tugtog. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa, pero ginawa ko. Ilang minuto lang tumunog ang cellphone ko. Salamat para sa iyo. Napalunok ako. Naramdaman kong may init na gumapang sa pisngi ko kahit malamig ang paligid. Isinara ko ang mata, pinakinggan ang gitara hanggang sa dulo ng tugtugin. Kinabukasan Sabado, maagang sumikat ang araw. Naglaba ako sa likod ng bahay at doon ko siya muling nakita. Si Anton nagwawalis din sa bakuran niya. Nagtama ang mga mata namin sa ibabaw ng bakod. Maagang nagising? Tanong niya. Hindi naman nakatulog ng maayos. Sagot ko totoo. Tara, sabi niya, sabay kaway. Kape. Sandaling nagdalawang isip ako, pero ang katawan ko'y kusa ng gumalaw. Pumasok ako sa bahay niya, unang beses na sa liwanag ng araw. Mas maliwanag ang loob kaysa noong una kong nakita. May mga kahong bukas na ngayon, may mga librong nakahilera na sa istante. Sa gitna ng mesa, 2 tasa ng kape. Parang alam mong darating ako, biro ko. Hindi, pero laging may extra. Umupo ako, humigop ng kape, mainit, may halong tamis. Salamat. Marites, bigla niyang sabi, seryoso ang mukha. Alam kong mali ang pakiramdam na ito, pero hindi ko na rin maitago. Napatingin ako sa kanya, ramdam kong kumabog ang puso ko. Ano ing pakiramdam? Tanong ko, halos pabulong. Na tuwing nandyan ka, parang buo ang araw, at tuwing wala ka, parang kulang kahit kumpleto naman ang paligid. Napatigil ako. Ang mga salita niya ay parang apoy na marahang lumalamon sa pader ng hiya at takot na itinayo ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong tumayo at lumayo o manatili at tanggapin ang init na iyon. Bago pa ako makasagot, may kumatok sa pinto ni Anton. Mabilis siyang tumayo para buksan. Pagbukas niya, bumungad si Aling Mila, may dalang basket ng gulay. Anton! Ito sobra sa ani. Para hindi masayang. Pumasok ang matanda, napatingin sa akin at mabilis na bumuo ng nangiti. Ay, nandito pala si Marites. Ang sarap sigurong may kasamang magkakape. Narinig ko ang subtext sa tinig niya. Naroon ang pakiramdam ng isang lihim na unti-unting napapansin. Ngumiti ako, pero sa loob ko, nagsimula nang sumibol ang takot. Pag-alis ni Aling Mila, muling naupo si Anton. Tahimik kaming nagkatinginan. At kung malaman nila? Tanong ko mahina. Bakit kailangan nilang malaman? Sagot niya. Kung totoo ang nararamdaman mo, hindi ba sapat na iyon? Hindi ko alam ang isasagot. Ang puso ko'y nahahati sa 2 mundo. Isang mundo ng tahimik na pamilya at isang mundo ng damdaming ngayon lang muling nabuhay. Sa oras na iyon, alam kong may papasok na unos. Hindi ko pa alam kung paano o kailan, pero ramdam ko. Hindi na ito simpleng lihim sa loob ng bahay. Ito'y apoy
na nagsisimula ng makita ng iba. Gabi. Tahimik ang bahay. Nasa kwarto ako, nakahiga sa kama na tila mas malaki kaysa dati. Malamig ang kobre kama, malamig ang unan, at higit sa lahat malamig ang puwang sa tabi ko. Si Edgar ay wala pa rin. Out of town daw, abala raw. Nakabukas ang cellphone sa tabi ko. Nakaharap ang screen na walang bagong mensahe. Wala man lang kumusta, wala man lang good night. Pinilit kong ipikit ang mga mata pero sumingit ang alaala ng hapon kanina. Ang titig ni Anton, ang mga salitang hindi ko inaasahang maririnig. Tuwing nandyan ka, parang buo ang araw. Paano ako nakarating sa puntong iyon? Paano ko hinayaang mahulog ang puso ko sa mga salitang kay tamis, ngunit kay delikado? Tumindig ako, lumapit sa bintana. Doon, nakita ko ang kabilang bahay. Bukas ang ilaw sa teres ni Anton at mula ito. Kita ko siyang nakaupo, hawak ang gitara. Hindi siya tumitingin sa akin, pero bawat himig ng kanyang mga daliri sa kwerdas ay para bang nagsasalita. Pumipintig ang bawat nota sa dibdib ko. Tinutulungan akong maramdaman ang isang bagay na matagal ko nang ikinulong. Ilang minuto pa, isinara niya ang gitara at tumayo. Lumakad siya papasok at naiwang bukas ang ilaw. Nakatitig pa rin ako roon hanggang sa mapansin kong nanginginig ang mga kamay ko. Gusto kong lumabas, gusto kong humakbang papunta sa kanya, ngunit natatakot ako sa sagot na mahahanap ko. Kinabukasan Linggo. Dapat ay araw ng pamilya, ngunit mag-isa pa rin ako sa hapag. Naghanda ako ng almusal, itlog, sinangag, longganisa, parang nakasanayan na lang, hindi dahil may kasama. Naupo ako at tinignan ang bakanting upuan. Naalala ko ang mga panahong puno ng tawanan ang mesa noong bago pa magbago si Edgar. Noon, sapat na ang maliit na sahog at simpleng kape para maging masaya kami. Ngayon, kahit anong lutuin ko, tila walang lasa kung wala ang lambing na nawawala. Pagkatapos kumain, nagpasya akong magpunta sa simbahan. Kailangan ko ng katahimikan, ng gabay o baka ng kasagutan. Habang naglalakad ako papunta sa kanto, narinig ko ang tinig ni Anton mula sa likod. Marites, at tawag niya. Huminto ako at lumingon. Nakapolo siya, maayos, parang may pupuntahan din. Simbahan? Tanong niya. Tumango ako. Oo, ikaw? Pareho. Sagot niya. Sabay lakad papalapit. Pwede ba kitang samahan? Hindi ako agad nakasagot. Pero nang makita ko ang mga mata niya, may kung anong ginhawa ang dumampi sa akin. Sige, sagot ko. Magkasabay kaming naglakad, tahimik sa una hanggang sa siya na ang nagsalita. Maraming taon na akong hindi nagsisimba, pero ngayon parang kailangan ko. Napatingin ako sa kanya. Bakit ngayon lang? Siguro dahil may bigat akong hindi ko kayang buhatin mag-isa, sagot niya. At baka may sagot na hindi ko mahahanap kahit sa sarili ko. Nagpatuloy kaming maglakad hanggang sa makarating sa simbahan. Puno ito ng tao, may mga pamilyang magkakatabi, may mga mag-asawang magkahawak ang kamay. Nakaupo kami sa hulihan. Habang nakikinig ako sa misa, hindi ko maiwasang mapansin ang init ng kanyang presensya sa tabi ko. Hindi siya nagsasalita, ngunit sapat na ang katahimikan naming dalawa para iparamdam na magkaagapay kami. Sa pagtatapos ng misa, lumabas kami at dumiretso sa maliit na tindahan sa gilid ng simbahan. Bumili siya ng 2 mais at iniabot sa akin ang isa. Mas masarap daw ang mais pagkatapos magsimba, sabi niya, sabay ngiti. Kumain kami, nakaupo sa bangketa. Sa simpleng sandaling iyon, nakalimutan ko ang lahat ng takot. Nakalimutan ko ang mga tanong, ang natira lang ay ang init ng araw, ang tamis ng mais, at ang nangiti ni Anton. Hapon na nang makabalik ako sa bahay, binuksan ko ang cellphone at may bagong mensahe si Edgar. Busy pa, baka abutin ng 1 linggo. Walang dagdag na paliwanag, walang kahit anong pagsuyo.
Sa halip na mainis, nakaramdam ako ng isang uri ng pangungulila na hindi na mababago. Lumapit ako sa teres at doon ko nakitang nagdidilig si Anton. Tumingin siya sa akin, ngumiti, at kumaway. Gumanti ako ng nangiti, ngunit sa loob ko may umuusbong na takot. Papaano kung nahuhulog na nga ako ng tuluyan? Kinagabihan, may malakas na ulan. Lumalakas ang kulog, kumikislap ang kidlat. Sa gitna ng dilim, biglang namatay ang ilaw. Agad kong kinuha ang kandilang itinira ni Anton noong nakaraan at sinindihan. Tumambad ang anino sa dingding. Ako mag-isa, hawak ang liwanag na kumukurap. Nagulat ako nang may marinig na katok sa gate. Dali-dali akong lumapit at nang buksan ko, si Anton ang nandoon, may dalang flashlight. "Okay ka lang?" tanong niya. Medyo nababasa pa ng ulan ang balikat. Tumango ako. "Oo, pero nakakatakot din. Kung gusto mo, dito muna ako hanggang bumalik ang kuryente." Alok niya. Hindi ko alam kung bakit, pero pinapasok ko siya. Naupo kami sa sala, tanging kandila ang ilaw. Tahimik sa una hanggang sa magsalita siya. "Marites," sabi niya, mababa ang tinig. "Alam kong mali ang lahat ng ito, pero hindi ko na kayang itanggi. Mahal na kita." Parang tumigil ang mundo. Ang ulan, ang kulog, ang lahat ay parang naging malayo. Tanging siya lang ang naririnig ko. "Mahal?" Ulit ko mahina. "Oo," sagot niya. "Alam kong may asawa ka, alam kong delikado. Pero hindi ko mapigilan, sa bawat araw na kasama kita, lalo lang akong nahuhulog." Nanginginig ang ay ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong lumayo o lumapit. Pero bago pa ako makapagpasya, inabot niya ang kamay ko. Mainit yon, totoo, at sa sandaling yon, bumigay ang mga pader na itinayo ko. Naramdaman kong tumulo ang luha sa pisngi ko. Bakit ngayon? Bakit sa ganitong paraan? Dahil minsan, hindi tayo ang pumipili kung saan tayo dadalhin ng puso, sagot niya. At sa gitna ng ulan, sa liwanag ng kumukurap na kandila, hinayaang magtagpo ang aming mga labi. Isang halik na puno ng pangungulila, ng takot, ng pagnanasa, ng pagmamahal na bawal ngunit totoo. Nang matapos, parehong mabilis ang tibok ng puso namin. Tumayo siya, huminga ng malalim. "Pasensya," sabi niya. "Hindi ko alam kung tama o mali ang ginawa ko, pero hindi ako nagsisisi." Naiwan akong nakaupo, hawak ang labi kong parang may naiwan pang apoy. Sa labas, patuloy ang ulan, ngunit sa loob ko, mas malakas ang unos na hindi ko alam kung paano haharapin. Kinabukasan, nagising akong may bigat sa dibdib. Pumasok ako sa kusina at inabutan ng isang papel na nakadikit sa pinto. Mabilis kong binasa, "Salamat sa kagabi. Kung maliman, ako na ang may sala. Pero kahit mali, hindi ko kayang sabihing hindi ako masaya. Anton." Napaupo ako, hinawakan ko ang papel ng mahigpit at sa sandaling iyon, alam kong wala nang balikan. Ang lihim na ito ay hindi na basta lihim. Isa na itong kwento na nagsisimula pa lamang at hindi ko alam kung paano ito magtatapos. Umaga ng Lunes. Maaga akong nagising ngunit hindi dala ng sigla. Ang unang bumungad sa akin ay ang papel na iniwan ni Anton sa pinto. Nakadikit pa rin doon na parabang nakabantay sa bawat paghinga ko. Kung maliman, ako na ang may sala. Paulit-ulit kong binabasa at bawat ulit ay lalo lang humahapdi sa loob ko ang katotohanang hindi ko na kayang bawiin ang nangyari. Sa kusina, tinimpla ko ang kape. Nanginginig ang kamay ko habang ibinubuhos ang mainit na tubig. Sa mesa, tila lumulutang ang tasa. Habang humihigop, naglalaban ang dalawang tinig sa isip ko. Isa na nagsasabing, "Huwag ko nang dagdagan ang kasalanan." Isa naman na bumubulong ng mga salitang matagal ko nang gustong marinig. "Mahal kita." Nasa ganitong pag-aagaw ng isip nang marinig ko ang tunog ng gate. Dumungaw ako mula sa bintana at nakita ko si Anton. Nakatayo siya, nakayuko,
Hawak ang paso ng gumamela. Nakita niyang nakasilip ako at marahan siyang ngumiti. Hindi ngiting mapang-akit, kundi ngiting nag-aalok ng kapayapaan. Lumabas ako, dala ang tasa ng kape. Maaga ka, sabi ko, pilit na kalmado. Hindi ako nakatulog, sagot niya. Naalala ko kagabi, naalala ko ang lahat. Iniabot niya ang paso. Para sa iyo, baka sakaling makadagdag ng liwanag. Tinanggap ko iyon at sa sandaling mahawakan ko ang lupa sa paso. Para bang may bigat na nailipat mula sa akin papunta ron. Anton, mahina kong sabi, paano kung malaman nila? Hindi nila malalaman kung kaya nating panatilihin, sagot niya. At kung sakali man, handa akong akuin ang lahat. Umiling ako. Hindi ganon kasimple. Ngumiti siya ng mapait. Walang simpleng pagmamahal, lalo na kung totoo. Nagdaan ang ilang araw na parang laro ng pagtatago. Kapag umaga, nagkakasalubong kami sa bakod, palitan ng ngiti, minsan maikling usapan. Kapag hapon, nagdadala siya ng prutas, minsan tinapay. At ako naman ang nag-aabot ng lutong ulam. Walang hayagang pag-amin pero sapat na ang bawat kilos para magpaalala sa amin ng gabing iyon. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga plato, biglang dumating si Edgar. Hindi inaasahan. Pagbukas ng pinto, halos mabitawan ko ang baso. Maaga ka, sabi ko. Nanginginig ang tinig. Kinansela ang meeting, sagot niya, sabay lapag ng bag. Pagod ako. May makakain ba? Tumango ako at mabilis na inilabas ang natirang sinigang mula sa ref. Habang kumakain siya, tahimik lang ako, pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Ngunit sa halip na ginhawa, kaba ang dala ng presensya niya. Hindi ko alam kung nakikita niya sa mga mata ko ang lihim na tinatago ko. Pagkatapos kumain, umakyat siya sa kwarto. Naiwan akong mag-isa sa mesa, nakatitig sa bakanteng mangkok. Doon ko napagtanto, dati ang presensya ni Edgar ang tahanan ko. Ngayon, ito ang pumipiga sa hininga ko. Kinabukasan, nagulat ako nang makita kong kausap ni Edgar si Anton sa harap ng bahay. Lumapit ako, dala ang supot ng basura, at nakinig mula sa dikalayuan. Anton, salamat pala sa pagtulong sa alulod namin noon. Iisang linggo, sabi ni Edgar, nakangiti. Hindi ko pa nagagawa yon. Walang anuman, sagot ni Anton, kalmado. Kapitbahay lang. Nakita kong tumingin si Anton sa akin saglit. May mensaheng nakapaloob sa kanyang titig, isang babala, isang pag-alala na mag-ingat. Agad kong ibinaling ang tingin, tinapon ang basura, at mabilis na bumalik sa loob ng bahay. Pagpasok ko, nanginginig pa rin ang tuhod ko. Paano kung may mapansin si Edgar? Paano kung nahuli niya ang titig na iyon? Hapon. Dumating si Aling Mila, dala ang bagong ani ng kamote. Marites, ito tikman mo. Salamat po, sagot ko, pero napansin kong kakaiba ang tingin niya. Alam mo, Aniya, ang tahimik ng kalsada natin, pero minsan may mga bulong, lalo na kapag may nakikitang magkasama. Parang tinusok ang puso ko. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ko. Pilit na normal ang boses. Umiling siya, ngumiti ng makahulugan. Wala naman. Basta ingat lang. Ang mga mata ng kapitbahay, matalim yan. Pag-alis niya, halos mabitawan ko ang basket ng kamote. Ramdam kong unti-unti nang gumagapang ang tsismis. At kapag dumami pa ang mga mata, paano ko pa matatakpan ang apoy? Kinagabihan, muli akong nakatanggap ng mensahe kay Edgar. Maraming trabaho, huwag mo na akong hintayin. Ipinikit ko ang mata, ngunit imbes na si Edgar ang isipin ko, si Anton ang lumitaw, ang kanyang nangiti, ang kanyang tinig, ang kanyang mga salitang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Mahal kita. At bago ko pa mapigilan ang sarili, nag-text ako kay Anton. Pwede ka bang dumaan? Kailangan ko ng kausap. Ilang minuto lang, may kumatok sa pinto. Binuksan ko iyon at nandoon siya, basang-basa ng ulan,
pero may dalang mainit na pandesal. Para mainitan ka, sabi niya, sabay ngiti. Pinapasok ko siya at naupo kami sa sala. Walang salita sa una. Tanging tunog ng ulan sa bubong. Hanggang sa lumapit siya, marahang hinawakan ang kamay ko. Marites, bulong niya, hindi na ako makakapagpanggap. Hindi ko na kayang hindi ka mahalin. At sa gabing iyon, muling nagsalubong ang aming mga labi. Mas matindi kaysa dati, mas puno ng pagnanais at pangungulila. Sa bawat halik, sa bawat haplos, ramdam ko ang apoy na matagal ko nang pinipigil. Ngunit sa gitna ng init na iyon, may biglang kumalabog mula sa labas. Isang aninong dumaan sa bintana. Napahinto kami, parehong natigilan. May tao, bulong ko, kinakabahan. Lumapit si Anton sa bintana. Sumilip ngunit wala na siyang nadatnan. Ulan lang at kalye na tila walang buhay. Ngunit sa loob ko, alam kong hindi iyon guni-guni. May nakakita, may nakakaalam. At sa sandaling iyon, nagsimula ang tunay na takot. Hindi na ito lihim na akin lang. Hindi na ito apoy na kayang itago. Isa na itong apoy na maaring sumiklab anumang oras at sa pagsiklab nito, baka masunog ang lahat ng pinanghawakan kong mundo. Malamig ang umagang sumalubong sa akin kinabukasan. Bago pa man mag-alisan ang mga tao sa kalye, nakatayo na ako sa terrace, hawak ang tasa ng kape na parang iyon na lama, nang ang nagbibigay ng init sa dibdib ko. Ngunit hindi talaga kape ang pinagmumuni-munihan ko, kundi ang aninong dumaan kagabi. Hanggang ngayon, hindi ko matanggal sa isip na may matangang nakakita sa akin at kay Anton. Sa bawat lagok ng kape, bumibigat ang kaba. Sino kaya? Si Aling Mila ba? Na laging nasa paligid at tila may radar sa bawat kilos ng kapitbahay? O baka isa sa mga kabataang naglalaro sa kanto? O marahil si Edgar mismo na bigla na lang nagbalik ng hindi ko alam. Napatigil ako nang marinig kong bumukas ang gate sa tapat. Si Anton, bagong gising pa, hawak ang timba ng tubig para sa mga halaman niya. Nagtama ang mga mata namin. Saglit lang iyon, ngunit sapat para magsalubong ang aming takot at pananabik. Hindi kami ngumiti, hindi rin kumaway, para bang parehong iniiwasan na may makahalata. Nilas, pumasok ako sa loob at tiningnan ang cellphone ko. Walang bagong mensahe mula kay Edgar. Napabuntong hininga ako. Dati, ang kawalan ng mensahe ay simpleng bagay lang, pero ngayon, nagiging panggatong ito sa apoy ng lihim ko. Kapag wala si Edgar, mas bukas ang pinto para kay Anton. At sa bawat araw na ganoon, mas mahirap akong bumalik sa dati. Nag-ayos ako ng bahay buong umaga, ngunit paulit-ulit akong napapatingin sa orasan. 10:00, 11:00, 12:00. Pagsapit ng tanghali, narinig ko ang mahinang katok sa gate. Paglabas ko, nandoon si Anton, hawak ang maliit na supot. Niluto ko kanina, adobong manok. Baka gusto mong tikman, sabi niya, halos pabulong. Tinanggap ko iyon at kahit simpleng ulam lang, parang regalo itong nakabalot ng malasakit. Salamat, sagot ko. Pasok ka muna, umiling siya. Hindi muna ngayon, may mga matang nakatingin. Saglit niyang tinuro ang kanto kung saan may dalawang bata na naglalaro ng trumpo. Mamayang gabi, mas ligtas. Tumango ako, bagaman alam kong mas nakakadagdag iyon sa panganib. Pagdating ng hapon, dumating si Aling Mila sa bahay. May dala siyang supot ng gulay. Marites, sobra ito. Baka masira lang kung sa akin. Ngumiti ako at tinanggap iyon, pero napansin kong hindi siya agad umalis. Tumingin siya sa loob ng bahay, parang may hinahanap. Ang tahimik mo nitong mga araw, wika niya. Mabuti naman at may kasama ka paminsan-minsan. Mahirap din ang laging mag-isa. Nag-init ang tenga ko. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ngumiti siya, ngunit may halong katusuhan. Wala naman, sinasabi ko lang na mabuti ang may nakakausap. Basta ingat lang, Marites,
Hindi lahat ng mata nakapikit. Pagkaalis niya, halos mabitawan ko ang mga gulay. Totoo nga, may nakakita. At kung si Aling Mila iyon, gaano pa katagal bago kumalat ang bulong sa buong kalye? Gabi. Maaga kong isinara ang lahat ng kurtina. Naghintay ako sa sala, pinakikinggan ang tiktak ng orasan. 9:09, may mahinang katok sa pinto. Nang buksan ko, si Anton iyon may dalang maliit na lampara. Madilim sa labas, na sabi niya, para hindi ka matakot. Pinapasok ko siya at naupo kami sa sala. Wala kaming imik sa simula. Parehong nakikinig sa katahimikan, parehong ramdam ang bigat ng panganib. Marites, basag niya sa katahimikan, kung delikado na, kaya kong lumayo. Ayokong masira ang buhay mo. Umiling ako, mabilis. Huwag. Kapag wala ka, para akong hinuhubaran ng kaluluwa, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bawat araw na wala ka. Hinawakan niya ang kamay ko. Mainit yon, matatag. Kung ganon, tatayo ako sa tabi mo hanggang kaya natin. Pero kailangan mong magdesisyon, Marites. Hanggang kailan natin kayang itago ito? Hindi ko nasagot agad. Sa halip, tumulo ang luha ko. Sa bawat patak, alam kong mas lalo akong bumabagsak sa bisig niya. Kinabukasan, nagising akong maaga. Tumunog ang cellphone, mensaheng mula kay Edgar. Uuwi ako ngayong gabi, may dala akong pasalubong. Nalaglag ang dibdib ko. Parang biglang bumagsak ang lahat ng itinayong lihim. Anong gagawin ko kung biglang may napansin si Edgar? Paano kung may makarating na bulong sa kanya? Buong araw, hindi ako mapakali. Inayos ko ang bahay, naglinis ng sala, nagluto ng masasarap na putahe. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi maalis ang kaba. Bago mag-7, kumatok si Anton sa gate. Nasa kamay niya ang paso ng basil na ibinigay niya noon. Nakalimutan mong diligan kahapon, ako na muna. Anton, mahina kong sabi. Uuwi na si Edgar ngayong gabi. Natigilan siya. Kita ko ang sakit sa mga mata niya. Ganun ba? Sagot niya. Pilit ang ngiti. Mabuti. Matagal ka na niyang hindi nakakasama. Ngunit sa likod ng ngiti niyang iyon, ramdam kong pareho kaming pinupunit ng pangyayari. Dumating si Edgar bandang 9:00. May dala siyang pasalubong, mga tsokolate, isang maliit na bag para sa akin. Ngumiti ako, pilit at tinanggap iyon. Salamat, sabi ko. Ngunit habang kumakain kami ng hapunan, napansin kong tahimik siya, tila may iniisip. May balita ako, wika niya bigla. May nagkwento sa akin tungkol sa iyo at sa kapitbahay. Nanlamig ako. Anong ibig mong sabihin? Tumingin siya diretso sa akin, malamig ang mga mata. May nagsabi na palagi kang nakikitang kasama si Anton. Totoo ba? Nanginginig ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Kapitbahay lang siya, Edgar. Tumutulong lang. Hindi siya agad nagsalita. Sa halip, umiling siya at tumayo. Sana nga. Pero tandaan mo, Marites, hindi lahat ng lihim kayang manatiling nakatago. Umakyat siya sa kwarto, iniwan akong nakaupo sa mesa, halos hindi makahinga. Sa labas, narinig ko ang pagtunog ng gitara ni Anton. Hindi ko alam kung sinadya niya, pero sa bawat himig, parang tinatawag niya ako. Gusto kong lumabas, gusto kong puntahan siya, pero sa isip ko, paulit-ulit ang tinig ni Edgar. Hindi lahat ng lihim kayang manatiling nakatago. At sa gabing iyon, natanto kong nagsisimula ng gumuho ang pader ng lihim namin. Isa-isa, may mga bitak na, at sa oras na tuluyang bumigay, baka wala na akong mapili, kundi pumili. Ang pamilya kong matagal ko nang pinanghawakan, o ang damdaming bigla na lang nagpaalala kung paano muling magmahal. Magdamag akong hindi nakatulog, habang si Edgar ay mahimbing na humihilik sa tabi ko. Gising na gising ang isip ko, paulit-ulit na bumabalik sa sinabi niya kagabi.
May nagsumbong daw tungkol sa akin at kay Anton. Hindi niya sinabi kung sino, pero ramdam kong malapit lang, isang taong laging may mata at tenga sa paligid. Nilingon ko si Edgar. Nakapikit siya, ngunit mahigpit ang hawak sa unan. Parang may bigat na kinikimkim o baka ako lang ang naglalagay ng bigat dahil alam kong may kasalanan ako. Gusto kong yakapin siya, gusto kong magpaliwanag, pero paano ko sasabihin ang totoo? Paano ko aaminin na sa bawat oras na wala siya, may ibang bisig ang hinahanap ng katawan ko? Pagsapit ng umaga, bumangon si Edgar at agad nagbihis. Maaga ang pasok. Sabi niya, malamig ang tinig. Huwag mo na akong hintayin mamayang gabi. Tumangulang ako. Pinipilit huwag ipakita ang pangamba. Nang makalabas siya, mabilis kong isinara ang pinto at humugot ng malalim na hininga para akong bihag na sandaling nakawala. Lumapit ako sa bintana. Nandoon si Anton, nagdidilig ng mga halaman. Nang magtama ang mga mata namin, hindi ko napigilan ang mapangiti. Ngunit agad ko ring iniwas ang tingin, takot na baka may ibang nakakakita. Makalipas ang ilang minuto, may natanggap akong mensahe. Pwede ba kitang makita? Sandali lang, galing kay Anton. Nag-alinlangan ako pero mas nanaig ang pagnanais na maramdaman siyang muli. Sumagot ako, sa hapon, sa likod bahay. Dumating ang hapon, malumanay ang sikat ng araw. Pumunta ako sa likod ng bahay sa tabi ng mga pasukong matagal ko nang pinabayaan. Doon ko siya nadatnan, nakaupo sa bangko, tila matagal nang naghihintay. Marites, bungad niya, may halong lungkot at pananabik. Narinig ko kagabi. May sinabi ba si Edgar? Tumango ako. May nakarating sa kanya. Hindi ko alam kung sino. Hinawakan niya ang kamay ko. Baka si Aling Mila. Nakita ko siyang laging nakatanaw. Napabuntong hininga ako. Hindi ko alam kung gaano pa katagal natin kayang itago. Kung gusto mong itigil, sabihin mo lang. Sabi niya, mabigat ang tinig. Pero, kung pipiliin mo ako, handa akong lumaban. Napatingin ako sa kanya. Kita ko sa mga mata niya ang katapatan, ang pangakong hindi ko natagpuan kay Edgar sa mahabang panahon. Ngunit kasabay nito, naroon din ang takot. Takot na baka sa pagpili ko sa kanya, masunog ang lahat. Pagbalik ko sa bahay, nadatnan ko ang tawag ni Mama sa cellphone. Anak, kamusta ka? Tanong niya. Malambing. Napangiti ako kahit mabigat ang dibdib. Ayos lang, Ma. Si Edgar, maayos pa ba kayo? Natigilan ako. Oo, Ma. Busy lang siya sa trabaho. Tahimik si Mama saglit bago nagsalita. Ingat ka, anak. Ang tiwala madaling mabasag. At kapag nabasag, mahirap nang buuin. Nabigla ako sa mga salita niya para bang alam niya ang lahat. Nang matapos ay, nang tawag nakatulala akong matagal. Iniisip kung kaya ko pa bang buuin ang tiwala ni Edgar o kung huli na ang lahat. Gabi. Bumalik si Edgar ng lasing. Amoy alak ang buong katawan niya at pagpasok sa sala, diretso siyang naupo sa sofa. May kausap akong kliyente. Sabi niya, halos pasigaw. Sabi nila, may asawa raw ako na masyadong malapit sa kapitbahay. Ano nang ibig sabihin noon, Marites? Nanginig ang tuhod ko. Hindi totoo yan. Tsismis lang yan. Tsismis? Tumawa siya ng mapait. Sigurado ka bang tsismis lang? Nakikita ka raw gabi-gabi nakikipag-usap. Minsan daw pumapasok pa siya rito. Wala akong maisagot. Ang katahimikan ko ay parang kumpirmasyon. Tumayo si Edgar, naglakad palapit at tumitig ng matalim sa akin. Kung may tinatago ka, sabihin mo na, bago pa ako gumawa ng desisyon. Sa puntong iyon, hindi ko alam kung ano ang mas mabigat, ang kasinungalingan o ang katotohanang baka mawala siya sa akin. Inabukasan, hindi na bumangon si Edgar para pumasok. Tahimik siyang nakaupo sa sala, nakatitig sa kawalan.
Ako naman ay nasa kusina, nagluluto ng almusal, pero hindi ko halos malasahan ang niluto ko. Paglapit ko sa mesa, nagsalita siya. Maghapon akong nandito. Gusto kong makita kung ano talaga ang nangyayari. Nabagsak ang kutsara sa kamay ko. Ibig sabihin, hindi ko pwedeng kausapin si Anton, hindi ko siya pwedeng makita. Ang bahay na dati kong kanlungan ay naging kulungan. Buong araw ramdam ko ang tingin ni Edgar. Parang anino siyang laging nakabantay. Kahit simpleng pagdungaw ko sa bintana, sinusundan niya ng tanong, "Sino ang tinitingnan mo?" Pagsapit ng hapon, narinig ko ang mahinang kaluskos mula sa likod bahay. Mabilis kong sinilip at nakita ko si Anton, nakatayo sa tabi ng pader, hawak ang isang pirasong papel. Agad kong kinuha iyon nang hindi napapansin ni Edgar. Nakasulat, "Maghintay ka bukas, may paraan." Itinupi ko agad ang papel at isinilid sa bulsa. Kinabahan ako, pero kasabay nito, may liwanag na pumasok sa puso ko. Kinagabihan, tahimik kaming kumain ni Edgar. Walang salita, walang tingin. Para bang dalawang estrangherong nakatira sa iisang bubong. Pagkatapos, umakyat siya sa kwarto at iniwan akong mag-isa sa sala. Lumabas ako sandali sa teres at mula roon, nakita kong nakaupo si Anton sa labas ng bahay niya, nakatingin lang sa langit. Gusto kong lumapit, gusto kong sumigaw, pero pinigilan ko ang sarili. Sa halip, pumikit ako at hinayaan ang hangin na magdala ng mga salitang hindi ko masabi. Kinabukasan, muling maaga akong nagising. Bumalik ang kaba nang makita kong gising na rin si Edgar. "Sabay tayong lalabas," sabi niya. "May bibilhin tayo sa bayan." Tumango ako, bagaman alam kong hindi iyon simpleng pamimili. Gusto niyang bantayan bawat kilos ko. Habang naglalakad kami papunta sa kanto, ramdam kong may matang nakamasid, mga kapitbahay na tila abala pero laging nakatingin, mga bulong na dumadaan sa hangin. Pagdating namin sa tindahan, nakita ko si Anton. Nakatayo siya, bumili ng sigarilyo. Nagtagpo ang mga mata namin. Saglit lang, ngunit sapat para maramdaman kong may plano siyang binubuo. "Marites?" Tawag ni Edgar, sabay hawak sa kamay ko. "Halika na." At sa higpit ng pagkakahawak niya, alam kong hindi lang kamay ko ang kinokontrol niya, pati ang buong buhay ko. Kinagabihan, dumating muli ang mensahe mula kay Anton, isinuksok niya sa ilalim ng gate. "Kung hindi ka naligtas, tumakas ka. May lugar para sa atin." Hawak ko ang papel, nanginginig ang buong katawan ko. Sa loob ng bahay, naroon si Edgar, tahimik ngunit mabigat ang presensya. Sa labas, naroon si Anton, handang ialok ang mundo kapalit ng lahat. At ako, nakatayo sa gitna, hinahati ng dalawang daigdig, ang tahanang matagal ko nang kilala at ang damdaming ngayon lang muling nagbigay buhay sa puso ko. Sa gabing iyon, ramdam kong malapit na akong pilitin ng tadhana na pumili. At alinman ang piliin ko, may mawawala. Ngunit isa rin ang sigurado. Wala nang ligtas na lihim sa loob ng bahay. Mabigat ang simula ng linggo. Sa bawat pagbangon ko mula sa kama, pakiramdam ko'y lalo akong lumulubog sa kumunoy ng mga lihim. Si Edgar tila mas naging mapagbantay. Halos bawat galaw ko'y binabalikan niya ng tanong, "Saan ka pupunta? Sino ang kausap mo? Bakit ang tagal mong lumabas?" Para akong bata na minamanmanan at habang mas mahigpit siyang humahawak, lalo namang gustong kumawala ng puso ko. Ngunit sa likod ng higpit ni Edgar, naroon si Anton, laging nagbabantay sa di kalayuan. Kapag naroon si Edgar, hindi siya nagpapakita, ngunit alam kong nasa paligid siya. Kapag gabi, madalas kong makita ang anino niya mula sa terrace, nakaupo lamang at nakatingin sa langit, para bang sinasalo ang bigat na hindi ko maibuhos kahit kanino. Isang hapon, nag-aya si Edgar na sabay kaming mamalengke. Matagal ko nang hindi nararanasan iyon. Sa unay,
Aunay natuwa ako, umaasang baka ito na ang simula ng pagbabalik ng dati naming samahan. Ngunit sa mismong palengke, ramdam ko ang tingin ng mga tao, mga kapitbahay na nagsusulyapan, nagbubulungan. Parang may usok na palihim na sumisingaw at alam kong ako ang pinagmumulan. Habang bumibili si Edgar ng karne, nilapitan ako ni Aling Mila. Marites, sabi niya. Malumanay pero may laman. Mabuti at magkasama kayo ni Edgar ngayon. Mas maganda yan kaysa kung saan-saan ka napapadpad. Nanlamig ako. Bago pa ako makasagot, lumingon si Edgar at nakita kaming magkausap. Ano to? Tanong niya. Umiling lang si Aling Mila at ngumiti ng pilit sa kamabilis na umalis. Ngunit sa likod ng nangiting iyon, ramdam kong may ibinulong na naman siya kay Edgar. Pag-uwi namin, hindi nagsalita si Edgar sa buong biyahe. Pagdating sa bahay, diretsong pumasok siya sa kwarto at malakas na isinara ang pinto. Naiwan akong nakatayo sa sala, hawak ang mga pinamili, nanginginig sa kaba. Kinagabihan, habang nagluluto ako ng hapunan, bumaba si Edgar. Tahimik siyang umupo, pinagmamasdan ako. Marites, simula niya mababa ang tinig. Kung may problema ka, sabihin mo. Kung may kulang ako, sabihin mo. Pero huwag mong gawing laruan ang tiwala ko. Halos mabitawan ko ang sandok. Wala akong niloloko sa'yo, Edgar. Tinitigan niya ako, tila sinusuri ang bawat pilik. Kung ganoon, patunayan mo. Ayaw kong may marinig pa akong tsismis. Tumango ako. Pilit na kalmado, ngunit sa loob ko'y parang may sumisigaw. Paano ko patutunayan ang isang bagay na totoo, ngunit pilit kong itinatanggi? Kinabukasan, lumabas ako para bumili ng gatas. Pagbalik ko, may maliit na papel na nakasuksok sa loob ng supot ng pandesal na binili ko. Halos mabitawan ko iyon nang mabasa ko. Mamayang hating gabi, sa lumang kubo sa may ilog, doon tayo ligtas. Alam kong kay Anton iyon, at alam ko ring delikado, ngunit hindi ko rin kayang palampasin. Dumating ang gabi, matapos matulog si Edgar, marahan akong bumangon. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, halos pigilin ang paghinga. Tumakas ako sa dilim, dala lamang ang flashlight at ang sariling tibok ng puso. Pagdating ko sa kubo sa may ilog, nandoon si Anton. Nakaupo sa bangko, hawak ang gitara. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo at sinalubong ako. Akala ko hindi ka darating, sabi niya, at ramdam ko ang ginhawa sa tinig niya. Delikado, sagot ko, hingal ang boses, pero kailangan kitang makita. Umupo kami sa loob ng kubo. Tahimik, tanging lagaslas ng ilog ang tunog. Hinawakan niya ang kamay ko, mariin. Marites, hindi ko na kayang ganito. Araw-araw, takot akong baka bigla na lang lumabas ang katotohanan. Pero higit sa lahat, takot akong mawala ka. Anton, sagot ko, nangingilid ang luha. Hindi ko alam kung kaya kong piliin. May asawa ako. May pangalan akong kailangang ingatan. Pero ikaw, sino ang nag-iingat sa'yo? Tanong niya, halos pabulong. Matagal ka nang nagdurusa, Marites. Hindi mo ba karapat-dapat maging masaya? Niyakap niya ako at doon ko ibinuhos ang lahat ng luha na matagal kong kinimkim. Sa yakap niya, ramdam ko ang init na matagal kong hinanap. Ngunit kasabay nito, ramdam ko rin ang bigat ng bawat sandaling lumilipas dahil alam kong bawat yakap ay isang kasalanang pinipili kong ulitin. Ilang oras kaming nag-usap hanggang sa nagpasya akong bumalik. Kailangan ko nang umuwi, sabi ko. Baka hanapin na ako ni Edgar. Inihatid niya ako hanggang sa dulo ng daan at bago kami maghiwalay, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Marites, darating ang araw na hindi na sapat ang pagtatago. Paghandaan mo, yon. Pagbalik ko sa bahay, tahimik ang paligid. Ngunit nang buksan ko ang pinto, natigilan ako. Nandoon si Edgar, nakaupo sa sala, nakatingin diretso sa akin. San ka galing?
Malamig niyang tanong, parang natuyuan ako ng lalamunan. Naglakad lang sa tindahan. Ngumisi siya, mapait. Tindahan? Hating gabi? Wala akong maisagot. Tumayo siya, dahan-dahang lumapit. Marites, wag mo akong gawing tanga. Nanginginig ang tuhod ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong umamin, ngunit natatakot akong tuluyang gumuho ang lahat. Kaya ang nagawa ko lang ay umiyak. Tinitigan niya ako at sa mga mata niya nakita ko ang sugat. Sugat na ako mismo ang gumawa. Kinabukasan, walang salitang lumabas kay Edgar. Umalis siya ng bahay nang hindi nagpaalam. Iniwan akong nag-iisa. Habang nakaupo ako sa teras, naramdaman kong unti-unti nang nagbabago ang ihip ng hangin. Hindi na ito basta chismis. Hindi na ito basta agtatago. Lumapit si Anton, dala ang isang sobre. Ito, sabi niya iniabot sa akin, mga dokumento ng maliit na lote sa bayan. Kung sakaling kailangan nating magsimula. Napatitig ako sa sobre. Anton, hindi ganito kadali. Hindi magiging madali, Marites. Sagot niya. Pero mas mahirap manatili sa kulungang hindi ka na masaya. Hawak ko ang sobre, nanginginig, at sa sandaling iyon, alam kong papalapit na ang sandali ng pagdedesisyon. Sa dapit hapon, bumalik si Edgar. Tahimik siyang naupo sa mesa. Tinitigan ako malalim. Marites! Wika niya, mabigat ang tinig. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na ngayon. Dahil sa susunod, baka hindi na ako makinig. Tumulo ang luha ko at doon ko naramdaman na ang oras ay nauubos na. Nasa pagitan ako ng dalawang apoy at alinman ang piliin ko, may masusunog. At habang lumalalim ang gabi, alam kong malapit nang pumutok ang lahat ng matagal kong tinatago. Hindi na ako makakatakas sa gabing iyon. Nakatitig sa akin si Edgar mula sa dulo ng mesa, nakapadayang ang mga palad, nakapirmi ang panga, at sa pagitan namin ay nalalatag ng mga kutsara at tinidor na parang maliliit na tulay na ayaw naming tawirin. Humahaplos sa bintana ang hangin at ang kurtina'y umiindayog na para bang paalala ng oras na dumadaloy kahit wala kaming ginagawa. Sabihin mo na, aniya, mababa ang boses na halos pabulong, pero tutok at walang puwang ang pagitan ng salita at sugat. Bago ako tuluyang mawala ng pakinig, nag-inat ang dibdib ko na parang pisi sa paghila ng hininga, parang may nadulas na buhangin sa loob. Mahal pa rin kita, wika ko, pero may nangyari. Namilipit ang dulo ng wika ko at alam kong hindi ko na mababawi ang susunod. Kay Anton. Umangat ang tingin niya at sa isang iglap, nakabukas ang lahat ng bintana ng alaala. Ang mga gabing hindi ako tinanong kumusta. Ang mga umagang hindi niya tinanggap ang kape. Ang mga katagang tingnan ko na panay ang dating sa pintuan ng aming mga araw. Gaano kalalim? Tanong niya. Mas malalim kaysa dapat, sagot ko. Mas malalim kaysa inaasahan ko. Hindi siya sumigaw. Mas nakakatakot ang katahimikan na sumunod. Parang ulan na hindi makabagsak. Umusog siya sa upuan, humugot ng hangin, at sa wakas ay nagsalita. Matagal ko na tong hinala, noon pa, bago ka pa man umamin. Totoo ba? Biglang kumalas sa bibig ko. Nakilala mo si Anton, higit sa pagkakaibigan? Hindi ko balak iyon itanong. Ngunit minsan, kapag humahabol ang sariling puso sa totoo, nauunahan nito ang hiya. Nagbukas-sara ang bibig ni Edgar. Tumayo siya, tumalikod, at humarap sa dingding na may mga litrato naming nakasabit. Tinagilid niya ang isang frame sa kaibinalik. Noong kolehiyo, wika niya, magkakagrupo kami sa intrams. Palagi siyang nandoon tuwing kailangan ko. Palagi rin akong nandoon noong kailangan niya. Isang beses, inamin niya sa akin na mahal niya ako. Tumawa ako, hindi dahil minamaliit ko, kundi dahil natakot ako sa bigat ng salitang yon at sa klase ng hiya na dala nito noon. Pinisil niya ang ilong at sa tinig niya ay may rihas na kinakalawang.
Nawalan kami ng ugnayan. Akala ko tapos na. Akala ko napawi ng panahon. Bakit hindi mo sinabi? Tanong ko, hindi na may halong galit, kundi pagod. Pagod na pagod na pagod. Bakit mo ako dinalhan ng katahimikan imbes na katotohanan? Dahil natakot ako. Umikot siya, hinarap ako. Naisip ko, kapag sinabi ko baka isipin mong hindi ka sapat. Baka isipin mong anino ka lang ng nakaraan. Kaya kumapit ako sa trabaho, sa overtime, sa lahat ng maaaring punuan ng araw para hindi ko marinig yung dating tinig. Wala akong lakas kumprontahin kung sino ako noon at kung sino ako dapat ngayon. Sa takot mo, sabi ko, naiwan akong nag-iisa sa tabi mo. Nagpalit ang liwanag sa sala, humapdi ang hapon sa kisame. Sa tapat, narinig ko ang pagkaluskos mula sa bakod. Ewan kung si Aling Mila iyon o ang hangin lang na marunong makialam. Huminga ako ng malalim. Kausapin natin si Anton, dagdag ko. Walang mangyayaring mabuti kung puro hula at bulong. Napapikit si Edgar. Gusto ko, pero hindi ko alam kung kaya kong marinig. Kung hindi natin maririnig, sagot ko, magpaparami ng ugat ang katahimikan. Mas mahirap bunutin pag huli na. Dapit hapon, nang tumawid ako sa tapat, 2 hakbang bago ang gate ni Anton, nakita ko siyang nakaupo sa hagdan, hawak ang basang-basahan at isang maliit na martilyo. May inaayos na lumang frame. Nang makita niya ako, tumindig ang kaunti niyang ngiti at humina. Alam ko, sabi niya, bago pa ako makabuka. Nagsabi ka, siya ang gusto kong marinig, sagot ko. Pwede ka bang pumunta sa bahay? Kailangan natin ang liwanag ng loob. Umangat ang tingin niya sa langit. May manipis na ulap na nasa gilid pa lang, saka tumango. Sige. Pagbalik namin sa bahay, nakatayo sa sala si Edgar. Parang poste ng tulay na iligtas man ng daloy, siya mismo ang pinakamarupok. Walang nagkibuan sa unang tiktak ng orasan. Pagkaraan, si Anton na ang nagsalita. Edgar, aniya walang paligoy, pasensya. Dumating ako rito, dala ang kahapon na akala ko maililibing sa tahimik na kalsada. Pero nakita ko si Marites at hindi ko sinadya. Nang nalaman kong ikaw ang asawa niya, kinain ako ng hiya, ng galit sa sarili. Gusto kong umalis, hindi ko ginawa. Umibig ako sa maling oras. Bakit ka lumipat dito? Tanong ni Edgar, paos. Dahil sawa na ako sa Maynila, sagot ni Anton, at ngumingiti ng kaunti, parang pilit niyang pinakikinggan ang sarili. At dahil may iniwan akong hindi ko kayang buhatin, pabalik, yun ang sinabi ko noon. Napatingin siya sa akin saglit. Ang totoo, ang iniwan kong yon ay ako, ang bersyon ko na palaging nasa likod ng mga di nasabi. Ang bersyon kong nangahas magmahal sa kaibigang hindi ko kayang lapitan ng buo. Bumaling siya kay Edgar. Hindi ako umasa, pero noong nakita ko si Marites, ang tahimik niyang pakikihamok sa araw, doon ako unang naniwalang may pag-ibig na nagbubukas ng bintana, hindi ng sugat. Pero sugat ang binigay natin sa kanya, sagot ni Edgar, kumikirot ang tinig. Sa akin. Sa ating tatlo. Hindi ko ito pinaplano, tugon ni Anton. Pero aakuin ko ang bigat kung yan ang kailangan. Tumitig sa akin si Edgar. At ikaw, Marites, ano ang totoo mong gusto? May isang segundo na parang lumuwag ang sinturon ng gabi. Tumigil ang mga kuliglig, napahinto ang mga anino. Ang tanong na iyon, walang dekorasyon, walang tabas, ay siyang hindi ko pa nalalapitan. Ang dami ko nang inisip, kahihiyan, apela ng kapitbahay, pangalang kailangan protektahan. Pero ngayon, sa harap ng 2 lalaking may kasaysayan sa isa't isa, ako ang naiwang wala pang kasaysayan para sa sarili. Gusto kong piliin hindi dahil natulak ako, weak ako. Gusto kong pumili dahil tumitibok ako. Umupo ako, hinaplos ang laylayan ng mesa. Noong dumating ka, Anton, naramdaman kong muli ang araw.
Noong malayo ka, Edgar, naramdaman kong lumamig ang gabi. Pero bago pa ang mga ito, doong ako lang, nakalimutan kong pakinggan ang sarili kong tinig. Pinigtal ko siya dahil akala ko iyon ang ibig sabihin ng pagiging mabuting may bahay. Huwag magtanong, huwag umangkin, huwag mangarap ng sobra. Tahimik ang dalawa. Tahimik din ang dingding, parang nakikinig. Hindi ko kayang ituloy ang anumang nagsisimula kung lihim at takot ang lupa nito, dugtong ko. At hindi ko rin kayang manatili sa isang bahay na puro trabaho ang kisame at puro tingnan ko ang sahig. Kinagat ko ang labi. Kaya kung may katotohanang dapat unang aminin, ito. Kailangan kong umalis, hindi para sumama sa kahit sino, para hanapin kung sino pa ba ako, kung may natitira pa ba sa babaeng hindi naninimbang mula umaga hanggang gabi kung gaano ako kalapit sa pagkakamali. Parang bumukas ang kahon sa loob ko nang sabihin ko iyon. Parang may pinalaya akong ibon na matagal nang naglalampasog sa tadyang. Hindi kita pinipigilan. Sabi ni Edgar, maraming taon ang bigat sa balikat. Kung ito ang paraan para hindi na tayo mamuhay sa kasinungalingan, mas mabuti. Tumingin siya kay Anton, saka sa akin. Pero may isang totoo rin akong kailangang aminin. Huminga siya, mahaba. Simula nang sabihin mo sa akin ang naramdaman mo noon, turo niya kay Anton. Hindi ko nalubusang kinilala ang sarili ko. Tumulak akong malayo, nagtayo ng pader sa trabaho, at sa pader na iyon, isinabit ko si Marites. Hindi ko siya pinili araw-araw. Hindi ko rin pinili ang katapatan sa sarili. Pumikit si Anton. Pasensya! Hindi lang pasensya ang kailangan, sagot ni Edgar, ngunit malambot, hindi tusok, pagpatawad at oras. Tumingin siya sa akin. Kung sakaling may araw na gugustuhin mong bumalik, hindi bilang paghingi, hindi bilang pag-amin, kundi bilang tao na muling pumipili. Makikinig ako, hindi ko alam kung magiging handa pa ako, pero makikinig ako. Nalaglag ang luha na kanina pa nakapila. Salamat, bulong ko. Kinabukasan, maaga akong nag-gimp. Hindi ito yung malaking pag-alis na may truck at ingay. 2 bag lang, ilang damit, mga notebook ng resipi, ilang lumang litrato ni Mama, at ang pasong gumamela na ibinigay ni Anton. Kinuha ko rin ang basil. Sinipsip nito ang amoy ng umaga. Pinatay ko ang ilaw sa sala, sinara ang mga bintana, at huling nilingon ang isang bahay na pinili kong mahalin nang matagal kahit hinayaan akong lamigin. Si Edgar nasa kusina, nakasandal sa pinto. Saan ka titira? Tanong niya. Sa bayan, sagot ko. May inuupahan si Aling Shoning na maliit. Doon muna. Makakatulong ako sa karinderya niya sa umaga. Maghapon, maghahanap ako ng trabaho. Sa gabi, baka sumulat. Sumulat ka, sabi niya, mula sa sarili mong boses. Naglapit kami at yumakap ako. Hindi iyon yakap ng mag-asawang nagbabalikan. Yakap iyon ng 2 taong nakalabas sa lungga ng hiya. Pagkatapos, tumawid ako sa gate at sa tapat nakita ko si Anton. Nakatayo sa ilalim ng araw na bagong bukas. Hindi kita sasabayan. Aniya agad, parang binabasa ang dibdib ko. Kung totoong pipiliin mo ang sarili mo, hindi ka dapat may buntot na anino. Salamat, sagot ko. Sa pagpaalala na may araw sa labas, naglapit siya at marahang hinawakan ang pasong gumamela. Huwag mong kakalimutang diligan. Hindi araw-araw kailangan ng maraming tubig. Minsan, sapat na ang kung anong kaya mong ibigay. Bumuntong hininga ako. Anton, kung sakali mang magtagpo ulit ang mga landas natin, hayaan mo ang panahon, sagot niya, at tumingin sa bandang bahay namin. Kailangan ko ring kausapin ang nakaraan ko. Hindi na bilang kinakatakutan, kundi bilang natalo na. Tumango ako. Sa puso ko walang sigawan. May lungkot, oo, pero hindi na ito malinaw na takot.
Ito'y lungkot na marunong humakbang. Tanghali. Sumakay ako ng jeep papunta sa bayan, kalong ang 2 bag. Ang mga poste sa kalsada ay naglalakad pabalik, ang liwanag ay tumatama sa braso ko. Sa tabi ko, may batang nakadikit sa salamin, nagbibilang ng tricycle. 10, tawa niya. Napatingin ako at wala sa oras na tawarin. Isang tanda na kaya ko pa. Pagdating sa terminal, naglakad ako papunta sa maliit na apartment ni Aling Sioning. Isang kwarto, may lumang bentilador, may bintanang may kurtinang bulaklakin. Sa sahig, may banig. Sa gilid, may mesa. Inilapag ko ang gumamela sa may bintana, ang basil sa mesa, at binuksan ang bintana para pumasok ang araw. Dumapo ang init sa paso, at parang umaayaw ng kulay ng dahon. Hija. Dinig kong tawag ni Aling Sioning mula sa ibaba. Kung gusto mo, may ipeprito akong lumpia mamaya. Tulungan mo ako sa kubyertos. Sige po, sagot ko. Maghahain ako. Lumakad ang hapon sa gawaing pamilyar, tadtad, hugas, pritong humahuni. Ang mga kamay ko na sanay mag-asikaso ng ibang tiyan, ngayon ay gumagalaw para rin sa sarili kong kinabukasan. Kahit anong sarap ng amoy ng bawang at sibuyas, nasa dulo pa rin ng isip ko ang bahay na iniwan ko. Ngunit sa bawat sandok na ipinatong ko sa plato ng parokyano, mas nagiging totoo ang kasalukuyang araw. Pagsapit ng gabi, umuwi ako sa maliit na kwarto. Naglagay ako ng banayad na ilaw sa gilid, nagsalin ng tubig sa baso, at umupo sa mesa. Binuksan ko ang kwaderno, nagsulat, Jasikong na Hulyo. Unang gabi sa sarili kong silid, may gumamela sa bintana at basel sa mesa. Sa labas, maingay ang tricycle. Sa loob, kaluskos ng lapis. Humihinga ako, naririnig ko ang sarili kong hininga. Hindi ko alam kung saan tutungo bukas, pero alam kong hindi na ako ang babaeng tinitiis ang umaga para lamang kumpletuhin ang hapunan. Sa unang beses matapos ang matagal, ako ang pumipili kung anong ilalagay sa kaldero ng loob ko. Natigil ako sa sulat nang tumunog ang telepono. Isang mensahe mula kay Edgar. Naiwan mo ang apron mo, dadalhin ko bukas. Salamat sa mga taon kahit ang dami kong hindi na ibigay. Sinagot ko. Salamat sa katotohanan. Ingat. Maya-maya isa pang mensahe mula kay Anton. Tinanggal ko na ang lumang frame, huminga ang dingding, ingat ka palagi. Hindi na ako tumugon, hinayaan kong tumayo ang mga salita sa hangin, hindi bilang tanikala, kundi bilang mga upuang nakahanda kung sakaling mapagod akong nakatayo. Makalipas ang ilang linggo, nasanay ang katawan ko sa ritual ng bagong buhay. Umaga, nagwawalis ng beranda ng apartment, dinidiligan ang gumamela at basil, umaamoy sa luma, ngunit maaliwalas na hangin ng bayan. Tanghali, sumasalo sa init sa kusina ni Aling Sioning, natutong tumimbang ng tamang alat sa sabaw, tumikim ng kapeng hindi masyadong mapait. Hapon, umiikot sa palengke, kumakaway sa tindera ng gulay na natutong tumawag sa akin ng marites na masarap magtimpla ng suka. Gabi, sumasulat, naglalagay ng pahina sa kwento ng sarili ko. Minsan, sa jeep, may mga paglapit ng alaala. Ang pagkumpas ng kamay ni Anton sa gitara, ang liwanag sa mukha ni Edgar noong unang taon ng kasal. At kapag dumating ang mga iyon, hindi ko na tinatakbuhan. Inilalapag ko sila sa tabi ko, hinahayaan silang umupo, at saka ko sila nilalagyan ng hangganan. Salamat, bulong ko, sa lahat ng tinuro ninyo. Ngayon, ako muna. Isang hapon ng Sabado, napadaan sa simbahan, naisipan kong pumasok, hindi puno, hindi rin bakante. Umupo ako sa hulihan, katulad noong isang linggo na magkatabi kami ni Anton. Sa altar may batang umiindak sa lakad, hinahatak ang saya ng ina. Natawa ako. Sa loob ko, may tunog ng tubig na naghahanap ng antas, marahan, matiyaga. Paglabas ko, nasalubong ko si Aling Mila, may hawak na pamaypay. Marites, aniya, kinakawayan ako. Balita ko, sa bayan ka na.
Akala ko magagalit ka sa akin. Wala naman akong ginawang masama, nag-aalala lang ako. Nginitian ko siya, marahang-marahan, dahil hindi ko na kailangan ng ibang bagay. Wala yon, Aling Mila. Bawat isa may dalang salamin. Ako, marami ring hindi nakita. Sana ngayong malinaw na, tahimik na rin ang paligid. Magaling, sagot niya at tumango-tango. Magaling at marunong ka, yan ang mahalaga. Nagpatuloy ako sa paglakad, walang bigat na nakasabit sa balikat ko. Sa gilid, sumagitsit ang multicab, may lamang mga kahon ng frame na nakatali. Naalala ko ang lumang frame ni Anton at hindi ko naiwasang mapangiti sa pagkakatanda. Kapag tinanggal mo ang luma, lumalahad ang pader, humihinga ang kwarto, umaabot ang liwanag. Dumaan ang tag-ulan, dumaan ang mga gabing may kulog na hindi ko na kinatakutan. Isang gabi, sa maliit na lampara sa mesa, sinimulan kong ilagay sa pahina ang unang linya ng isang nobela. Ang lihim ay hindi lamang itinatago sa loob ng bahay. Itinatago rin sa loob ng dibdib. At kung hindi mo ito bubuksan, akala mo bahay ang kulungan, yun pala ang sariling pangalan. Natigil ako saglit, nakinig sa ingay ng kalsada at itinuloy. Si Marites ay hindi alamat, hindi santo. Isa siyang babaeng natutong sumalo sa ulan at hindi na maghintay ng payong. Kinabukasan, maaga akong pumunta sa palengke. Sa gilid ng bangketa, may nakita akong pamilyar na anino. Si Anton, nakatalikod, bumibili ng mangga. Bago pa siya lumingon, ibinaling ko ang tingin sa mga talong sa tinda, ngumiti sa tinderang kilala na ang sukli ko. Nang umangat ang ulo ko, nagtagpo ang mata namin. Walang kuryente, walang kulog, isang tango lang, pagkilala, paggalang at pagpapakawala. Itinuro niya ang langit, may manipis na ulap, may paslit na araw. Umiling akong may ngiti at tumalikod, uwi, hakbang. Pahinga, diligan ng gumamela, timplahin ang suka. Isulat ang pangungusap na kinikilalang akin. Walang nakatingin na kailangang payapain. Sa huling gabing yon ng buwan, habang nakayuko ako sa bintana ng maliit na kwarto, nakita kong unti-unting sumisibol ang bagong usbong sa basil. Maliit, mapangahas. Hindi pa ito dahon, hindi pa ito sangkap. Pangako pa lang. Ngunit sapat ang pangako para punuin ng amoy ang umaga na darating. Sa malayo, dumaan ang tren. Sa malapit, humuni ang kuliglig. Hinaplos ng hangin ang buhok ko at iniupo ako sa katahimikan na hindi nakakulong. Sa wakas, naiintindihan ko na ang tahanan ay hindi laging address. Minsan, ito'y kapasidad na magsabi ng totoo sa sarili. Kahit walang garantiyang may sasalo. Nakatulog akong bukas ang bintana at sa panaginip, walang pintong kailangang sarasarado. Walang gate na kailangang mahigpit na kandado. May bahay. Hindi dahil may bubong, kundi dahil may puso. At sa umagang sumunod, nang tumayo ako para tanggapin ang araw, hindi ko na kinailangan ang pahintulot ng kahit sino para mabuhay.